May magawa pala yung chat-chat mo, Sebi. Bahala Siguro kayo. masasabi Ako ko may more gagawin than ako. half ng mga prospect. Damay pa Wait yung lang daw mga sa address. Pero Sabihin mo. Tingin mo na lang sa kanya, at 50. hindi nauna. worth it yung ano. Basta Pinoy. Boss Neil, kung may mautak sa scaman, asan yung utak ng mga nagpapascam, Boss Neil? Ito yung FB na guys, oh. Nakaano na eh. Ito siya guys, oh. Ayan, oh. Ay putang na, biktima ka nga rin pala dati, no? Isa ka pang tanga ka. Oy, putang ina mo. Tago ka na. Pupunta ka namin dyan sa inyo. Oh. Basta ito niya, ayan. Boss ko, Ito yung ibabato girlfriend kita. niya. Yung boyfriend mo, tinakbo pera namin. Baka Bago nagbabato Ay, by the way, ka Boss na, Alas, if ever Tapos maglaro ka ulit, yan. sabi ka lang ah. Wala pa eh. Kasi kasuyin ka Hindi na basta gising ako. nabibitol eh. Alam mo naman yan. Buksan mo FB. Ito nga oh. Ito yung picture niyan eh. Yung screenshot ko yung mga picture niyan eh. Ito. Bigay na Gina ba? Di pa ako mythic eh, Jin. May ano lang. Ito siya. Wala akong pake kung... Magkano mo pinaska mo, Ano Sebi? siya? 80k? Ito tatay niya to eh. Tatay niya ata to. Ito siya oh. O sa Ito mga siya. big streamers, walang problema kasi may mga hatak sila. Pero mga small streamers, kagaya nyo, ang Guys, nagsasuffer. mag-ingat kayo sa tao na to. Lulong. Pero ito Scammer. BitGet. Marami siya na biktima. Dito na mga stick. Ito yung mga... Wala rin naman kami in the first place kung wala sila tol eh. Kaya kumbaga makapagreklamo kung yun yung iisipin mo kasi hindi para sa akin hindi naman sa wala kang right magreklamo pero like parang hindi ka na din magrereklamo tol eh kasi kung wala ka naman talagang ginagawang mali or wala naman talaga silang nahahanap na mali sa pagpo-promote mo, hindi ka naman nila ipopost eh. 'Di ba? Siguro dati nahayaan lang nila kahit medyo may napapansin sila. Kasi afford pa nila. Ngayon kasi na dumami, kailangan na talaga nilang gawin kasi kumbaga parang sobra-sobra na to, ganun. Sobra-sobra na yung nangyayari na to. Hindi na natin pwedeng palagpasin. So siguro meron nga talagang nangyari sa account ko, di ba? $200 cases first, no? Tangina, Boss Alas, sinablay pa kasi yung last shot ni Wemby. Pero sobrang wala kang ano eh. Tangina. Tsaka yung pasa niya. Gago, nag-release na ng statement si Clarence Mendoza tol, gago. What the fuck? Gago ka. Mapag ano,
Gago ko. Takina mo. Only here, tol. Only here in Jawo ulit channel. Kingina nyo. Game time. Eto sabi niya, well, magdi-discord naman talaga siya. Ano tol? Eto na. Hot news to. Sabi niya 8 to 7 daw. 7 to 8 pala. 7 to 8 daw labas niya. Sabi ko, nyari tol, ba't may issue? Sabi niya, wala tol, dinox agad ako ni Lash. Damay lahat. Trinabaho ko lahat na nagpapatrabaho sa akin, malinis. Na rin nyo antayin lang release funds. Sabi niya, ipaliwanag sa live tol di ko kailangan validation ng ibang tao. Okay tol, naka-live ako now. Pero kung gusto mo, mag-mute na lang ako. Sa akin na lang. Sabi, ano yan? Nyari. Sabi niya, tol, trinabaho ko lahat na nagpapatrabaho sa akin, malinis. Na rin nyo aantayin lang release funds. Pagising ko, nakabandera na pangalan ko sa live. Kasama ka mag-anak, lahat-lahat. Patapos na ako sa lahat na nagpaparenew maliban kay Tonix. Tinatapos ko kahit sinira ako niyan, pero di ako papayag. Release ang funds na hindi malinis lahat paninira. Kahit hindi na sa live, wala naman ako pakialam sa community Kahit sa mga kamag-anak na lang na pinagchat nila. May screen record lahat ako ng pangdodok sa akin at sa pamilya ko tol kahit dinilit niya VOD. Tapos sabi ko, gusto mo Discord tayo? Papasok ako ngayon tol Copy. Mamayang gabi pa, sabi niya. Sabi niya, di ko yan ipaliwanag sa live tol di ko kailangan validation ng ibang tao, sabi niya. Tapos, sabi dito, gulo niyan, sabi niyan sa akin wala daw siyang trabaho. Sabi, Mipwet, baka nakataya pa series LPA. Mayor Ble, Boss Jack na Boss Jack, labo niyan. Baka hinihintay Spurs Knicks naka all in dun. Bagong issue. Wait lang, pakinggan na natin. Biktima niya, di ako nagbibiro guys. Ayun na. Mga under ko, yung iba under na GK. Ito yung GC Members. Si Kram. Si Ian, Kram 70,000. Si Karma, 50,000. Si Taymon, 100k. Si Enzo, 100k. Ako, 80k. Marami pang iba yung hindi pa lumalabas guys. Pero yan yung mga na-scam ng gago na yan. Pakinggan na lang Sa natin mga to. nakakalam ng mga tiga Batangas, guys. Ay, si Sherika, no? Patulong tayo kay Sherika. Kaso baka galit sa akin si Sherika. Yung Sabi ko nga Baka ibis na ipahuli ni Sherika yun. Ako yung ma-setup. Titol, ito bakit ba nasabi na agad na scam? Kung meron naman palang resulta. Ano ba nangyari, tol? Ang pinapaliwanag dito ni Clarence Mendoza, tol. Hindi, si Kram, tol, dito sa stream natin.
Ang pinapaliwanag dito sa akin ni Cramtol is meron naman daw siyang mga na-renew na-resume. May mga resulta na nangyari. So, paano dumating sa point na nasabi ni Sebi na na-scam na? Na-scam na siya. Or like, nang-scam na si Clarence Mendoza. Hindi niya mabalik yung mga binigay sa kanya. Paano nga ibabalik kung nasunog na? Baka bobo din si Clarence may pag-usap, tol. Eto kung ako si Clarence, tol, napaniwala na kita, bibigyan kita ng malupit na deal. Eto, tol, pag hindi kita na-resume, saka kita babayaran. Pero pagka na-resume kita, akin na to. Si Bogart palumpalo din, Nagtiwala nga yung na-scam na babalik yung pera. Sino to, Boss Will? Siya yan? Shesh Escudero, desperado ba yung mga gustong bumalik sa stake kaya humagat? Eto, tol, Kung gusto mo magpinis ng sistema, tol, isang butas lang yung dadaanan mo. Kasi pagka gumawa ka pa ng ibang butas, tol, mayayari ka na. Baka bawi. Guys, mali ba yung ginagawa ko? Ini-expose ko tong scammer na to. Mali. So, ibig sabihin, Pwede na ako kasuhan. hinihingi na. Hinihingi na yung mga perang... Defamation yan, Sebi. Ginagawa mo. Mga pera. Pati peke pala yung pinapakita mong picture. Kaso hindi niya tunay na mabalik. tao. So, yun Hindi yung siya na-explain talaga niya yung na boss, i-release niya yung nakabidyo. Paano funds. na-confirm? Hinihintay lang Na isa. i-release yung funds. Yung para kay Boss Jack na nahihirapan daw i-cash out kaya hindi Boss daw ko. may balik. Putang ina, kami na-scam dito, ba't para kami naaway mo? Hindi, kailangan lang ng utak kasi, Sebi. Wala na nga, yan ang gagawin mo. Bumukha ka matalino, sa pahigaw mo ka pa eh. Tama, Sebi. Kasi pag sinabi mo na Eto guys aminin ko sa inyo yung code ko, tol, yung code sa code ko, may puhunan yon na mga 1.4M.
May nagpatalo sa account ko, tol, sa code ko na 1.4M. Kaya imposibleng mag-negative yung NGR ko. Okay? May nagpatalo ng 1.4M sa code ko. Kaya kung gusto nyo manalo, tol, mag-register kayo sa code ko, try nyo mag-slots. Legit to. Hindi ko lang sinasabi kasi baka abusin nyo, tol, eh. Puta, meron palang talo na 1.4M sa account sa code ni Boss Joe. Mag-register nga ako, baka mag-max win ako, sa akin mapunta yung 1.4M. Boss Will, ikaw yung unang ikaw ang pinakaunang nakakaranas niyan, 'di ba? Sinasabi mo naglalaro ka sa ibang account, pero pag naglalaro ka sa code ko, nag-a-up ka. Yung totoo, 'di ba ilang beses mo sa akin binalita 'yon, Boss Will? Dahil dun 'yun. Oh. Hindi sa kinakampihan ako ni Boss Will, tol. Legit 'yun. Lagi niya binabalita 'yun. Hindi, gagi, legit. Ewan ko lang kung hindi na kasi makikita, tol, ah. Wait lang, ah. Kicklags. Kicklags ba yon? Papakita ko sa inyo, tol, kung ginagago ko kayo, ah. Will for EWT. Username Will for EWT. Channel name Joe Kulit. Swerte sa code mo. From... Di ko alam kung saan. March na lang. March 1. Search. Hindi kasi ano tol, yung acronyms code. To. Di nagwo-work yun. Si Escudero kung ano. O, no? April 12, tol. April 12. No? Swerte talaga sa code mo. No? April 12, tol. Di ganun gumagana yun. Sis Escudero, kung maninira ka ng code, yung iba na lang sirain mo, tol. Nagtatry ako mag-promote dito. Diablo ka. Kailangan naman magpa-resume, eh. Kaya balikan mo din next year. Kaya na, kung meron pa ako stake nun, lakas mo manira, eh. Ano ba yun? Okay, ito na. Scammer yan. Baka Sorry, maapektuhan yung mga trabaho nasingit niya. kasi Paano yung siya pagpapromote, eh. Bobo ka rin, eh. Hindi ko intention na bayaran ako, boss ko. Intention ko, masira buhay niya. Yung isa kilala ko sa sobrang Wala lang kupal ako na pala walang sa stake kasi babayaran nagbobot niya ako, eh. viewers. Legit? Pwede Bago pala pa yun? yung iba, Sebi. Pwede 50K pala, yun, pwede sobrang pala laki. yun, tol? Sa'yo kasi, barya. I mean, pwede ka pa na matanggal kasi nagbobot ka ng viewers. Problema nila, boss ko. Pinoproblema ko. Tol, tsaka manood din Selfish kayo ka, sa akin. ganun. Baka Okay naman nagmamatter yung din yung selfish, viewers wala ko. akong Nung mga nakaraan, tol, lilima lang yung Okay. viewers ko. Wala rin kasi ako kwentang streamer, eh. Sige, problema ko. Dami naman nagre-register sa akin. Naging scammer ka rin, Lash. Oy, daki scammer, oy. Umamin ako, nanatalo, oy. Nandito ako palagi. Okay.
Guys, ito. Nalibit ka ni Tanda. Hindi, nag-ano lang kami ni boss ko. Naglalaro. Open ako sa pambabash. Ito sasabihin ko Si sa boss, inyo yung mga pwede nyo gawin Hindi mo sa alam stream guys, ko. kapag Open ako nagka-problema sa ako, si pambabash. boss ko ang unang tumutulong sa akin. Kapag may mga issue, pwede kong reviewin. Kasi konti lang Let's naman go, tayo let's dito go. eh. Kumbaga, hindi naman ako sisikat o Awata nagbigay makakancel. sa'yo ng problema na karating. Hindi, makakancel pa rin ako pagka Ay, sobra-sobra. ay, nakalag Pero tayo. pag may mga issue tol, naka-issue talaga, re-review Hindi, natin. problema yung boss ko. Okay. Tapos ka Tapos, naging minsan problema may, sa boss ko. may giveaway. Pero kita kabali. Ay, Guys, hindi ko lang to matapos. Gusto ko na mag-move on sa next issue. Which is yung lagi natin pinapanood sa stream. Si Sergey Bid. Ewan ko, may paki kayo dun. stream. Yung naka-stream ka, Sebi. Iba yun. Ay, ba ba yan? Okay. Ayun. Ang ina, Sir Gaving ka. Ang ina mo, sinabay mo sa issue ni Sir Gavin yung pangi-scam mo. Alam mo ba? Gagasabay kami nila siya. Gago. Kaya yung mga na-scam niya. Ito, Tinangat. Ganito kasi guys bibigyan ko kayo na, ito na, bibigyan ko kayo, boss ko sa mga di nakakaalam, baka ikaw. Napanood ko na, Baby G. Doon nyo Paano ako may nangyari i-comment eh. Doon ako Ay. meron sana Boss i-comment. ko, hindi ka naman makinig. Ba't ka tumatawa? Ano yung notepad ko? Basa pa. Sino na scam? Bawal ipakita to Wala eh. kasama sa Big Three, Casino eh. Sebi. Wala akong kikitain. Wala, sa kukuis ako lang. Sebi, nakakaya ka, Sebi. Okay na. Ito na nga, si story, ito na ka. Okay, game. Okay, buklatin natin ng aklat. Okay. Saklat. Sa pahinang una, pinamagatang, ako bahala sa deal mo. Sure rin nyo yan. Okay. Sure niya yan. Nakabulag na. Tangin na talaga. Siyempre, putok na putok ang issue sa mga, ano daw, NGR problem. Okay. Tapos, siya daw ay may solusyon sa NGR problem. Okay. So ngayon, yung mga na-post na stake deal, nilapitan niya at binigyan niya ng kapangakuang marirenew. Okay. Ano yung NGR? NGR is, ano ba yung NGR, boss ko? NGL kasi not gonna lie, Sebi eh. Ha? Yung NGL not gonna lie. NGR di ko alam. NGR, yun yung negative grade revenue. Net gaming May pwede- revenue pala. Yan. Yan, backstab. Ayan, si backstab. Mag-stream Net ka gaming pagka revenue. alam mong pa-end kapag live sa na yung mga stake, ikaw big ay three. positive net gaming revenue. Tapos saka ka may magpa-raid. possibility na ma-post ka. Kasi walang kinikita yung stake sa'yo, lugi. Kasi puro panalo player mo. Tama. So, meron mga stake na na-post dahil doon. So, eto naman, sa pahinang number 2, Nice one. pumasok si Clarence Mendoza. At sinabi niya, ako bahala sa stake Nasend ko ninyo. na sa lab yung student. Okay lang ina mo. Pag nakita kita, bubigwas ang mukha mo. Ngayon, meron siyang tinrabahong dalawa na under sa akin. Na-renew. Na-renew guys. Pero para pala ma-renew ang isang ang inihingi niya is 10,000 pesos. 10,000 pesos na kabayaran. Ano ba siya sa stake? Wala siya sa stake. Basurero siya. Tapos, kailangan niya ng 80,000 na kapital panlaro. Parang ganun. Para ma-negative niya yung isang NGR. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Para sa yun. So, technically, 90,000 to 80,000 ang hinihingi niya. Isang streamer. So, may na-resume sa akin dalawa. Kinonfirm ko naman dun sa na-resume na dalawa na streamer kung totoo. Ang sabi, na-resume daw sila. Which is, pagtingin ko ng contract, na-resume nga sila dahil doon. Ikaw pala dahilan, kaya na-scam. Ngayon, kaso, yung dalawang streamer na tinanungan ko, hindi naman sinabi sa akin na na-resume na ako boss pero hindi pa binabalik yung capital ko. Type sheet, ganun. Ngayon, meron akong kaibigan na streamer na na-post under sa akin. Lumapit ako kay Clarence. Sabi ko, Clarence, balita ko, ganyan, chu.
Sabi niya, oh, Sir Lash, ako bahala sa'yo, tol. Halika rito. Ngayon, nagbigay ako kayo ng 80,000. Ngayon, wala akong pake. Sabi ko, ilang linggo to? Ilang linggo to bago ma-renew ang aking tropa. Kasi pake na 70,000 para ma-renew yung tropa ko. Why not, di ba? Tumulong ka na. Kakapera ka pa kasi bigat ako dun eh. So, technically, kaya ako mag-abono ng ganung pera. Pshum! Change. At sa buksan natin sa pahinang number 3 sa pinamagatang nakakakutob na silas dahil nagsama-sama ang kukuys. Ayan na. Ngayon, nasa birthday kami ni Kyle. Nang putang ina, lahat ng kukuys sinachat niya na may steak deal. Tapos pinapakita yung screenshot namin na convo namin dalawa na approve ako sa ginagawa niya. Which is, approve naman ako kasi may na-resume akong dalawa. Okay. Kaso, may nabiktima siya. Sila Karma, sila Barlo, 50,000, 50,000, si Ian Sa. Okay, eto. Nagigets ko na yung kung bakit nasabihan ni Lash na nangi-scam na to. Kasi, parang bakit niya chinat yung mga yon kung wala namang balita yata sa kanila na mapopost sila or or hindi sila mare-renew. Like, saan niya nakuha yung balita na yun? Or may balita ba talaga? Anong sabi, Boss Will? Di ba tama ba ako? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Kasi, yung si Karma, yung Enzo, tapos yung iba pang mga nabanggit is bakit niya i-chat kung kung wala naman siyang info na na-post or what, or ba naririnig-rinig niya lang sa stream or nagbabalita siya sa iba or paano ba? Sabi na eh. Tama nga yung hinala ko. Naghahanap nga talaga siya. Nagtatanong-tanong nga siya. Sabi na eh. Ganun nga yung ginagawa niya. Okay. Anity, 100,000. Naghahanap siya Ngayon, ng mga bulong, tol. umuo sila. Kasi may screenshot ng convo namin. Putang ina, parang ang dami pa nga ako dito sa pyramid scam na to. Ayan, lumapit sila Jing, sila Kyle, sila Joby, lahat. Sila Tino. Ayaw na niya na matrabaho na small time, no? Naging greedy. Pangalan ko para Sila makapag-scam. pinaka-scam, hindi. Hindi naman. Tapos, tol, ginamit pa niya yung nanay niya sa akin. Ngayon, chinat ko ngayon kagabi, mga 2 a.m. Sabi ko, Tabo Clarence, yata, ano na. nagtiwala ako sa'yo, ay, bago pala yun, bigla siya nag-chat. Nanay niya Out of ba? nowhere, Or sabi niya, Sebi, pera mo ako ng 30,000. Pang-edge ko lang Lola sa ba? birthday ko. Lola ba? Sabi ko, negative. ano? Negative. Sama nun. Okay na yun, Clarence. Pero under mo naglalaro, Sebi. Hindi, sa under ko, siya ang top 1 ko. Tangin na mo, kasabot ka ata eh. Ito siya, oh. Wala na, pero siya ang top major ko. Tapos, Kasabot, gago. guys, nangyari Asan? ang legit, ang galing nga. Alam mo ba lahat ng kinakash in niya sa akin, yun na pala yung mga perang ini-scam niya. At tapos ang sabi niya sa akin, bayad utang daw. Sa May, So Sebi. ngayon, Sa May. lumobo yung bangko. Ito?
Okay. Ako. Kasi lahat ng pinag-i-scam niya, pumapasok sa bangko ko. Confirm tong sinasabi ni Sebitol or inassume niya lang to? Totoo yan. May resibo. Okay. Okay. Tuloy yan, Nod. Kasabwat yan, boss ko. Tangina talaga. Ano Tapos yan, boss? nag-usap-usap kami kagabi. Napagtagpi-tagpi namin. Puki na ina. Babayaran mo yan. O hindi. Sino babayaran ko? Nagkakasin Sila, siya, boss mga ko. nagka- So yung sinisend niya sa akin pera sa bangko, sinisend ko sa crypto. Kaya nga siya naging top 1 wager ko eh. Ay, ulit may ads. Tangina, edi may increase yung deal mo kasi ang daming pera pumasok. Yes, boss ko. Putang ina mo. Actually, boss ko, na-increase na ako eh. Tapos dito kayo, no? Parang Boss Jack 2.0 yan ah. Edi thank you ka pala kay Clarence. Ba't ka nagagalit kay Clarence? Eh, nagbigay nga ako ng 70,000 eh. Eh, nang-increase ka naman. Ah, okay. Sa bagay. Oo nga, no? Magti-thank you ka dapat sa kanya. Thank you, Clarence. Kasi siya yung number 1 mo eh. Nanood na ako ng sugal. Yung iba yung may karapatang magalit. Kasi Tapos- sa'yo may balik naman. Ito lahat ng resibo ng hinihingi niya ng 80,000 para ma-renew yung contract. Yung resibo na yun yung sinisend niya sa akin. Tapos nare-receive ko yung pera. Ngayon, pinagtagpi-tagpi namin yung yung sinend yung binayad kumbaga ni combined Karma ng stories na to. 50,000, nakalagay Gcash ko. Transfer mo alam. Tapos nasabi sa akin ni Clarence, Boss Lash, cash in ako 50k. Okay. Copy. Putang ina, Diablo to. Okay. Kumbaga, pwede mo kasing i-check yung timing, yung oras ng pag-send, tsaka yung mga screenshot. No? So, pagka nagtagpi-tagpi, hindi naman para sa NGR, tapos kinash in niya sa account ni Lash. Para makaligtas siya sa ano na to. Ang pinakamalaki yata niyang ano tol dito. Ang pinaka kailangan niyang gawin dito is magbigay siya ng resibo na nag-cash in din sila under dun sa code ng mga hiningan niya ng pang NGR. Na ganun kalaki yung amount na kunyari, nagbigay ng 50k si Karma. Tapos may maipakita siya na nag-cash in siya ng 50k under sa code ni Karma. 'Di ba? Yun yung maidedepensa niya. Yun yung pinaka-depensa niya diyan kung ginawa niya 'yan. Well, hindi niya madidepensa totol kung ngayon niya lang gagawin. Dapat in the past pa to. Kasi nung dati pa sila nag-usap-usap eh. Puta, magpapa-outing pa si Clarence Mendoza tol, oh. Sebi, pakiset na ng outing natin. Tayo na mo, pinang-outing yung pera ni Karma. Ay, Diablo. Cram Mendoza, tol. Cram Mendes.
Ito yata eh. Wait lang. Ay shit. Ilang M yun? Tangin na. User KRM MENDESSS. Dalawang M tol. KRAMMENDEZZZ. Tatlong Z. Kaya yata eh. Yan yata eh. Tol. Gago, sobrang laki ng back. Ngayon lang lumaki yung bako ko ng ganito dahil kay Clarence. Yung ngayon, lahat na na-scam niya, pumasok sa bako ko. Di ba? Paano yan? Boss ko, napagtagpi-tagpi na namin dito, yung Fury. Yung mga scam sa cookies. Hindi mo ibabalik yun sa Epi. Ba't kayo babalik? Eh, binayaran ko ng crypto yun. Inis cash in nga eh. Okay. So ikaw, Sebi, wala kang karapatan magalit kay Clarence, yung iba lang. Ito lang ah. Ito yung wager niya, oh, boss ko. Tino mo yung wager niya sa akin. Ilan? Ilang 80. wager niya? 84,000 USD. Putang ina. Ilan yun tol? Sambayan ng Pilipino yan. 5M 62. PHP? Putang inang wager yan, 5M. Lulunga no tol? Job. Dahil sa Clarence, na-extend ako. Pero dahil di sa'yo, may mga solid ka nga, no? Ginamit mo ako. Putang ina ka. Pero, na-increase ako. Ilan na deal mo, Sebi? Pwede mo message sa akin? Bawal. Di ba nung nakaraan nakita mo Wala yung na bill to. ko? Labo. Sobrang labo. Ay, nakalimutan ko ata, Sebi. Ito, na-increase niya. Wait lang. Return nga na. Wait lang, tataya muna ako, guys. Tapos ngayon, ito sa Kukuys, oh, may mga ano. Tignan mo. Nag-message siya kanina. Ano to? Kakagising ko lang ha. Tinatrabaho ko yung mga pagbabalin nyo. Ano meron dito? Ano nangyari dito? Bitbong winner. Kapag na rin nyo tong mga to, lahat na balik nila mas palinis ng pangalan ko. Sabi ko, nag-message sa akin lahat ng mga tinulungan mo sa nagbigay sila pera sa'yo. Wala ka nabalik. Pati ako Teka, nagtiwala guys, sa'yo. tataya ako muna bet boom. Lahat Sabi niyo 400k. sa binigay ko sa yung chance. 0.45. Sinayang mo, bigay ko sa yung chance. Asan mga pera sa'yo? Nasa separated account lang sa nandun lang lahat 1 week. Goods na to. Lahat nagpatulong renew 1 week. Di mo ba ako mag-gets? Renew na si Timon, kaya need mo na mabalik yung pera. Ano na, hoy, putang ina mo, magtago ka na. Putang ina kang putang ina mo. Oo nga. Na-renew na nga. So, kailangan mo na Putang ina, ibalik. lakas mag-cash in na itong gago na to. Yung pinaka-cash in W. na pala. Ito. Tinan mo to. Sa ibang account ko itataya yung iba. Nag-cash in siya ng 50,000. Pero kay Boss Bong to hindi ito yung kay Lash yung kay Karma tsaka ano. Kay Boss Bong to. Itong resibo Ito na to, 400k. kay 400K. Taymon to. Kay Taymon. Sino ba si Kay Taymon? Taymon yan. Ito yan, oh. Ay, hindi. Si Pabs pala yan. Ito yan. Kay Taymon. Ayun, oh. Umiiyak na sa akin, oh. Putang inang gago na yan. Okay, Ransper. Ito, kita yung pangalan ko. Wag na Lab, natin lahat reveal na pumasok. yung Facebook Lahat pala tol. na po. Takin na lahat ng isiniscam niyang pera nasa bangko ko, guys. Hindi nga pwede yung online kasi, Pero yung ilabas ko na casino. nga to, no? Baka mamaya, balikan Kailangan yung natin bangko mag-slots ko, no? and casino pag pinanood natin pati yung Lab, screen. Paano nga, papasok ako sa crypto na ito. Puta, dollar per day na nga lang kinikita ko. Gusto nyo pang maging 20 cents?
Pakinas, alam nyo guys, nasa Hong Kong pa lang ako. Grabe mag-cash in yung gago na yan. Nasa immigration ako, cash in na Hindi, cash sorry. in yan. Sorry, akin din, tol. Na-hype kasi ako eh. Pag ma-plug ka, semi-freeze yan. Accessories to Hindi, crime. may technique nga kasi, shish. Pag napa-NBA, ikaw mastermind. Sheesh! Putang ina nyo, magkahulihan na tayo dito. Dahil ganito yan. Alam nyo kung ano yung technique, tol? Alam nyo yung technique, tol? Alam nyo kung ano yung technique na sinasabi niya? I-reveal ko na. Ngayon ko lang naisip. Dahil sa mga screenshot din na sinend ni Boss View. Eto guys ang technique niya, sige sabihin natin, magsusunog talaga siya ng magsusunog talaga siya ng pera sa account na kailangan magpa-renew. Pero at the same time, nagsusugal din siya. Pero gagawin niya lang yung pag-ayos ng NGR mo pagka nanalo yung parlay niya. Kasi sabihin natin, gagawin niyang puhunan is 50k. Kailangan niya mag-parlay kung gaano karami yung na-scam niya or nalikom niya. Huwag na natin gamitin yung word na scam. Let's say ang total na nalikom niya is 700k. Ngayon, kung meron pa siyang isang mapipilit na NGR tol na let's say 50k. Ngayon, kailangan niya ipupuhunan niya yung 50k. Tapos magpaparlay siya na ang potential win niya is 700 or 750k para mabalik niya lahat. Hanggang tumama yung parlay niya, tol. Gagawin niya lang yun hanggang tumama yung parlay niya. Kasi may sinensahan si Boss Will na tumatama yung parlay niya. So confident siya na may babalik niya yung pera as long as may tamaan siyang parlay. Hindi, eto. Conspiracy theory lang, tol. Kumbaga, yun lang yung parang nakita ko lang or parang naisip ko lang na possible na ginagawa niya or gagawin niya para may balik yung pera. Kasi ganun din guys yung nangyari sa yung Bitcoin scam. Alam nyo ba yung Bitcoin scam? Marami mga bali-balita doon Yung mag-invest ka sa akin in 16 days, dodoble yan. Or triple yan, depende. Nagkagago-gago lang nung million na yung hawak na pera, baka hindi tumama yung player, tol. Ba nag-banker bigla. Kumbaga 8 ka na, nag-9 pa yung banker. Ses Escudero. Hindi mo, masisisi mo ba sila? Kasi napangakuan ka nga na ibabalik yung pera mo Kung ikaw kasi maglalaro nun, susunugin mo talaga yon. Mawawala talaga yung 70k. Pero pagka siya yung pinaglaro mo nung pera na yon, babalik sa'yo 70k. Kailangan mo lang bayaran yung labor niya, which is 10k nga daw yung singil. Kaso kung iisipin mo kasi talaga, puta paano niya gagawin yun? Ang mali lang siguro ni Clarence Mendoza tol, is nagbigay siya ng time frame na hindi niya tinupad. Let's say, ang sabi niya siguro, boss, ibabalik ko sa'yo yung pinuhunan mo pagka na-renew ka na. Ngayon na na-renew na,
hindi na maibalik. So ngayon, doon nagka-issue, tol. Doon lang siya nahuli. I mean, hindi naman nahuli. Doon lang siya nagka-problema. Kasi hindi mo rin naman masisisi, tol. Kasi yun yung pinangako mo eh. Kumbaga, maganda yung usapan nyo, tol. Oh, sige, ito 50k o 70k. Ito 70k, ito din yung bayad sa'yo para trabahuin mo. Okay, yun yung deal mo eh. So, binigay niya. Ngayon, okay na rin nyo na. Wala ka ng habol doon kung ang pinakako nyo or yung binigay mong deal is ibabalik mo right away once na marin nyo na. Kumbaga, ang mangyayari kasi dapat guys, ito ang dapat na mangyayari dito, yung mga malilikom niya sa ibang account, kung saan man siya naglalaro, is ipapasunog niya dun sa mga nagpapa-NGR. Kumbaga, meron siyang ipapapost na isang tao para ma-resume yung 10. Ano, pwede nga yun, oh. Eto guys, Eto pa. Hindi naman sa ipapapos. Eto let's say, eto. Huwag kayo maingay Sa atin lang to. Pwede kang hindi. Pwede kang magkaroon ng isang main account na walang code. Okay? Bakit pa kasi siya naglalaro? Ang isang engot na ginawa ni Clarence Mendoza, naglalaro siya sa may code. Siguro nag-ready din siya sa leaderboards. Kasi may bonus dun eh. Kaso, isang loophole sa kanya yun. Kumbaga lahat ng sistema may butas o loophole, tol. Yun yung naging isang butas niya. Dapat, naglalaro siya sa walang code. Para walang track sa kanya na nagsusugal siya. Or paano yung ginagawa niya para may balik or paano niya naipangako na may babalik niya yung pera. Kasi tol, kung wala siyang code or wala siyang pinagka-cash inan, kaso baka ginagawa niya yun para mag-cash in. Kaso tol, pag-aralan mo na lang kasi hindi naman siya ganun kahirap eh. Wala siyang bangko. Baka na-freeze din yung bangko niya kasi marami nagrereklamo sa kanya na nang i-scam siya. Di pa yata. Naka 1 hour pa lang naman nag-start naman na. 1 hour 40 minutes. Mga 5 a.m. nag-start. Agent din ba siya? Hindi. Okay, tuloy tayo. Ito, okay na rin. Hindi, kausap ko naman lahat ng na-scam eh. Nagpatagpi-tagpi nga namin guys, legit. Sobrang galing ng gagawin. What if Clarence si Sebi? Sarap Putang ina mo. Tumatama yung mga parlay niyo. 7M na ako monthly, mang-i-scam pa ako 50k. Gago ka ba? 7M monthly. Sarap. Tarantado ka ata eh. Umihiga na ako sa pera, mag-i-scam pa ako 50k. Apoy. Paldo rin talaga si Sebi eh. Yung 7M na yan. Maubos yung pera ko, mag-i-scam pa ako. Yung 7M na yan, tol, pa-humble pa yan. Pa-humble pa yung 7M na yun, tol.
Sabi nyo, rage bait na naman na kayo, ha? Malakas. Pinagbibintado kasi ko, tol. Sagad na eh. Wait. Sabi, bibili ka isla. Ayan, Isda, sinagad ko bibili na. ako isda. Lahat na nagmamataas ay binababa. Hindi ako Legend nagmamataas, ka na, boss dinedepend ko. ko lang yung sarili ko, Kani. Okay lang ako, di 7M. Putang ina nyo. Maniwala, putang ina nyo. Boss Las, paano daw yun nagtiwala na ikaw ang nag-bounce palos? Wala akong sinabing, hindi ko siya binouch guys. Hindi ko siya binouch. Never. Kaso, ginagamit na rin pangalan ko pang screenshot. Ito, wait nga, pakita ko nga. Pero ang galing nga ng gago yun, no? Ginawa kong instrument. Ang dami talagang nasisira ng pera, tol. Grabe. Asan na yun? Ay, ito pala yung... Ang dami nagagawa ng pera. Ayun, ah. Mabuti o masama talaga. Convo to ni Joby. Kasi nauso Tsaka ni pa yan. ano. Hello, Mima. tayo Good mamuhay evening. ng pantay-pantay Ako yung sa lang FTV kasi. mo. June 4. Po. Itatanong lang sana kung madami kang organic player. If wala, help kita magpa-renew. I mean, auto-renew ako na mag-aasikaso lahat. Tapos, yung screenshot niya na nagbabayad ako. Ayan o. Tol, kung magsusugal Ito ka yan, naman na walang involved na pera eh. Putang ina, pero yung screenshot na yan, kasi nag-cash in siya sa akin, kaya ako nag-send sa kanya ng pera. Sa crypto, Rep sa na lang, stake. rep na lang Putang ina yung na- isugal mo. Putang ina mo, Clarence! Ang gawin pera. Mamatay ka na. Putang ina ka. Uy, wag naman, tol. Never wish anyone to die. Yun ang sabi-sabi. Tangina ng gago na yun, no? Pinaikot-ikot. Pare Casper, kilala mo ba yan? Putang ina, babarili ko yan. Masyadong violent na si Lash ngayon ah. Hindi naman ganyan si Lash dati ah. Plus ko sa FB niyan. Hindi ko na nga nabibigyan Lipat lane yung FB guys, niya. lipat lane guys, Nakakatakot lipat na lane. palang tao si Lash ngayon, tol. Puta na. Ito rin si Sir Gavin eh. Sumasabay pa si Sir Gavin. Ito naman yung Dota girlfriend niya. Ito yung girlfriend niya guys oh. Nagbebenta ng mga ano. Kaya bossing na rin Mga tawag ko dyan eh. bahay-bahay. Baka pati ako. Guys, Hindi masabi na- kay Boss Bong mamaya, pasok na yung 400 guys. Yung Oo, boyfriend bet mo, mo. tinakbo pera namin baka gusto mo May, makipag-cooperate. kulang na alam, Siya- magpo siya- na din ako. siya- siya- Di, di pa naman ako nagpopo. Pero malapit Hello na. Boss Dawena. Forbidden from the beginning, I saw Bakit ML na to? Sa lahat pag di dodota na tayo pag bumaba ng KCI ni Boss Dawena. I never believed it. Gotta get up hard, I gotta make a mind. What would it Mukin ang ina mo. Balik mo pera ko, gago ka. Sino yun? Sino yung dinoksan ng bago na to? Ito yung dumatay yung lahat. Ah, yung GF. Mukin ang ina mo. Ano? Yung pera. Pero, yung pera nila, kailangan nila din yung tulungan mo na lang kasi pinamessage mo sa kanila si Clarence eh. Tinutulungan ko na nga. Sarcastic lang ako sa sinasabi ko. Gago, gusto ko rin mabalik yung pera ko, 70k. Gago ka ba? Ito na to. Inigal ako ah. What the fuck? 30-0 siya? What the fuck? Parang naman. Gago, makakasuhan ka ng girlfriend sa FB. Wala akong pake. Magkasuhan kami. Yun nga gusto ko eh, magka-problema sila. Ano, naka-scam lang sila. Mainit si Sebi ko ah. Pero totoo sa sinabi mo na i-PM lahat ng under sa'yo. Yes, if totoo, i-PM.
Kasi nga, si Taymon nga, dalawang streamer yung na-renew sa kanya. Tapos sinabi ko sa kanya, pero bago yun guys, talagang ano ba to, bago yun, na-scam niya na lahat. Kasi parang May pa, January, February, March, April, May. May pa. Kumbaga ang na-scam niya lang, si Barlo lang ang na-scam niya. Ano click nun? Si Barlo tol, 50k nakuha kay Barlo tol. Bota, nalusaw na eh. Pero alam mo ba pumapasok sa isip Yun yung mali ko? mo, Sebi. Alam mo ba, Mali mo, Sebi. boss ko, Kasi pina-PM mo sa mga under mo eh. Kumbaga tiwala eh. hindi nga boss ko, sinabi ko yun kagabi. Kagabi ko lang sinabi sa kanya yun na i-PM yung mga under ko. Napigilan ko na nga siya. Pero bago ko pa sabihin sa kanya yun, talamak na yung mga na-scam niya. Dami na. Kumbaga ang na-scam niya lang kagabi si Barlo. Gago, laki pa naman nun. 50k. Pambayad na ng mga bills yun, Sebi. Dami. Pagkain. Pero may balak nga ako eh. Baka lahat ng mga na-scam na under sa akin, baka May ibalik ko. 20. Baka ibalik ko. Baka ibalik ko. 50-50 pala. Kung pa tayo, Sebi. Hindi, wait lang. Hindi pa tayo tapos. Hindi pwedeng win lang sa inyo to. Win-win situation. Ibabalik ko yung na-scam. Pero tataasan ko yung cut! Dok lang, oy! Dok lang, hindi. Pumasok na talaga sa isip ko na ano, ibalik. Hindi naman lahat totally. Siguro baka kalahati na nawala sa kanila, ibabalik ko. Pero yung mga under lang sa akin ha, yung mga hindi under sa akin, bahala kayo dyan, tol. Si Karma, hindi ko under yan. Bahala ka dyan, Karma. Kinausap ko naman na si Alex kagabi. Siguro, kahit maglabas ako mga 200k to 300k, okay lang yan. Kasi, kumikita rin naman ako sa mga under ko. Tsaka, ako yung handler nila. Tumakas sila. Hindi ko kasalanan yun. Pero as handler nila, tutulungan ko sila. Ganon. Ganun ang mangyayari, guys. Anong ads? Game. Oh, game na. Wala nang ads. Wala nang ads. Game. Ito guys, ganito yung mga under ko, baka siguro nagpaplano ako na ibalik yung kalahati. Kalahati lang, hindi ko ma-shoulder lahat. Malaki masyado yun. Pero at least kahit pa paano, may kalahati. Malaki yung kalahati, Sebi. Grabe ka. WC, Sebi. Wait lang guys, ay ako. Balik tayo sa issue. Kasi mga under ko sila eh. Kahit sabihin mong... Pero wala ka naman kailangan ni ano doon, Sebi. Sila naman kumausap eh. Wala ka talagang need shoulder doon. Yun nga, wala nga. Pero kumbaga tulong lang din. Pero, oo nga no, huwag na nga boss ko. Hindi naman ikaw yung kumausap eh. Hindi naman ikaw yung direct na ng ano eh. Parang ano. Na-scam talaga sila eh. Na ano, Lesson learn nila yun, Sebi. Hindi mo pwedeng ano yun, i-shoulder lahat. legit. Okay, buti nandiyan ka boss ko. Butik na ako papalabas. Mas okay pa ano sila, mas scam ng ganun kaysa million na next time, di ba? Okay, at yes. Tama nga naman. Di ba? Nagka-scaman kasi sa kanila lab, 500k daw, na Cobra. Nagpapa-NGR daw kasi tsaka FTD. Nagtiwala sila sa isang tao. Eh, nagamit si Sebi. Tapos lahat ng perang sa akin pumapasok pa. Lahat ng... Pero player ni Sebi. Kumbaga natulungan naman si Sebi. Yung iba, sa kanya kinakashin kasi player niya. Gago. Pero isip, Wala guys, alam na natin yung pinaka-context.
So, bali, syempre, tayo naman guys, dito sa stream natin, di naman tayo nagpapano. Di naman tayo one-sided palagi. Tinitingnan pa rin natin yung mga possibilities. Nagbibigay pa rin tayo ng mga chance para malaman yung side nung kabila, di ba? Pero syempre, dahil may mga resibo naman tol, totoo nga ba ang tanong? Yun na lang yung matatanong natin dyan eh. Kung totoo bang scam na yun, kailan ba natin masasabing scam na talaga? Siyempre, pag wala nang bumalik na pera, di ba? Ang tanong, gano'n na ba katagal na hindi nababalik yung pera? And gaano katagal yung pwede natin ibigay na palugit para mabalik yung pera? Malabo ata mabalik yun. Kilala ko sa GC yun. Una-una pa lang 2K utang 1 month na balik. Ayun pa kaya. 2 weeks na. Okay. Tangay na no, Diablo. Kaso kasi tol, tayo na. Ang hirap din talaga niya. Ang hirap din. Parang ito yung isa sa mga bagay na nahihirapan talaga akong wag muna siyang i-judge tol. Kasi kung napapag-connecta mo yung mga resibong pumapasok, yung mga sinesend ng mga nakausap niya about sa NGR. And connect, sobrang talagang yung talagang lahat ng mga nag-send ng pang NGR sa kanya kay Lash tapos nagka-cash in. Parang sobrang ang hirap na ipaliwanag nun. And eto, may tanong ako sa inyo. So, ang sinasabi ni Clarence Mendoza tol, may technique siyang ginagawa para mabigyan ka ng NGR, yung stats ng NGR mo. Okay? Number 1, in-explain niya ba kung ano yung ginagawa niya? Kung hindi niya in-explain at naniwala ka lang, hindi mo siya masisisi kung sinusugal niya yung pera mo para manalo. Okay? Kung ang technique na sinasabi niya is isugal yung pera mo at kung mananalo, yun yung ipapasunog niya sa account mo. Makakapagreklamo ka ba doon? Makakapagreklamo ka tol kung in-explain niya kung paano yung gagawin niya. Tapos hindi naman talaga yun yung ginawa niya. Okay? Para sa akin lang ha, opinion ko lang to guys ha. Kung mali ako para sa inyo, okay. Kung nagbe-make sense, pwede nating i-discuss, okay? Yung pera na pinangako niya, na ibabalik niya, sabihin natin hindi agad nabalik dun sa renewal date. Gaano ba katagal yung pwede mong ibigay sa kanya na palugit para hindi pa ma-considered as scam?
And, okay, gets ko na pwede mo siyang habulin as soon as possible para hindi na siya makatakas. Kasi hindi ka rin naman, hindi ka rin naman, like, hindi mo rin naman siya hahayaan na magsabi lang na magsabi na sa ganito ko ibabalik, sa ganitong time ko ibabalik. Kasi what if, kung matakbuhan ka nga, like, hindi mo rin naman masisisi yung mga napangakuan na habulin na siya ngayon pa lang. Okay? So, yun yata yung problema ngayon ni Clarence Mendoza. Hindi mo rin masasabi na bakit sinasabihan na siyang scammer ng mga tao kasi may napag-usapan kayo and ikaw yung hindi tumutupad. Pero yung ways niya, kung paano niya gagawin yung NGR mo, and like yung pinaka-way niya, kung paano niya gagawin yung NGR, wala tayong marereklamo doon kung hindi naman niya talaga in-explain kung paano niya gagawin. Ang usapan is may gagawin siya para ma-renew ka. Okay? So, number 1, kung nagawa niya yung trabaho niya, na-renew naman niya talaga yung streamer na yon, okay. Half of the deal is done. Ang kailangan na lang is ibalik yung pera. 'Di ba? Kumbaga, ang pinaka na lang talaga dito, hindi ko naman sinasabing nirereklamo nila kung paano yung pagsusugal ni Clarence eh. Kumbaga, hindi naman nila nirereklamo yun eh. Ang pinaka inahabol lang kasi is yung pera na pinangako ibabalik. 'Di ba? Kasi meron din, kumbaga sa chat natin ngayon, kaya ako lang naman tinakel or parang nabanggit kung yung pagsusugal ni Clarence is nabanggit din naman na yung mga nakausap niyang pang NGR ay kinakash in kay Lash. Masamang bagay ba yon or mali ba yon? Hindi naman yata, kasi kung manalo nga yun nga yung pang susunog niya dun sa NGR yun nung nag-invest. Okay? So, problema na ni Clarence yun, kung matalo man yun, kung matalo man yung pinangsugal niya, problema niya na yun, kung paano niya ngayon ipaparenew yung nakausap niya. Pag desperado ka na, di mo na yan maiisip. At first, di mo nga kilala yung tao, asan ang credibility niya. Dinaan lang kayo sa screenshot. Si Karma nga na scammer, na scam pa, ang labo. Ang bilis kasi mauto. Si Karma nga, nagbebet sa sarili. Ay, labas ako dyan, hindi ko babasahin yan. Palagay ko, putang ina. Hindi ko tuloy matuloy. Diablo yung mga sinasabi nito ni Shistol. Kailangan talaga mga organic players para ma-renew sa stake. Kaso lahat ng streamers ng Kukoy is sa community at nakuha na lahat ng players ng mga big streamers. Yun din eh, BitGet eh. Kaya ako, nag-i-stream pa rin ako and nagtatry mag-content para magka-viewers, pero not necessarily talaga din na umaasa ako na mag-register sila sa code ko, kasi alam ko most likely halos karamihan ng mga nasa community is naka-register na sa ibang kukuis. So the way ko talaga mag-promote ngayon is sa Facebook and off live talaga.
Wala eh. Kumbaga, kailangan ko sakupin yung mga hindi pa nasasakop. May lindol? Nilindol kayo? Parang walang NBA. Nagkaingutan na. 6.8? Putang ina. Ano yun? Malayo sa inyo? Sa inyo mismo? Gogo, sobrang lakas na na. Kaya na. Ano pa naman ako dito, tol? Kumbaga magaan pa naman yung loob ko dito kay Kram dati. Kasi syempre nung una, tol, siya talaga yung parang tumulong sa akin sa mga FTD eh. Tapos ang bilis nilang kausap. Tapos legit naman siya sa mga FTD. Tapos minsan siya pa yung nagre-reach out kung kailangan ko pa, ganyan. Tapos hindi naman siya namimilit, tol. Kumbaga parang magsasabi lang siya, boss, kailangan ko kasi, baka kailangan mo pa para may extra money ako, ganyan. Tapos, okay lang kung di mo na need. Tapos wala na, tapos na yung convo namin. Tapos pag magchat-chat ako sa kanya, like parang magre-respond lang siya kung matatrabaho niya or hindi, ganun. Parang mabilis lang talaga siya kausap, tol. Pag hindi ko na kailangan, tapos sinasabihan ko siya na di na kasi muna need ngayon, ganyan. Okay lang siya, ganun. Like parang hindi siya magre-reklamo, wala siyang ibang sasabihin, ganun. Tapos kapag babalikan mo siya, G lang siya, ganun. Alam niyo yung mga ganun tao, tol, parang hindi sumasama yung loob kapag hindi mo sila napagbigyan. Like naintindihan lang nila talaga yung sitwasyon, ganun. Ganun siya eh. Parang ganun yung dating niya sa akin, tol eh. Tapos ngayon, malalaman natin may ganitong issue, di ba? So, para sa akin, kasama nakakilala ko rin naman, and hindi pa naman niya ako nai-scam, wala lang, gusto ko lang malaman kung ano ba talaga yung nasa utak niya ngayon, di ba? Or kung paano niya nga may explain yung mga bagay-bagay. Kaso, di ko na rin yata, kailangan ko ba malaman? Hindi naman, may kisit-sit lang ako. Sit-sit lang ako. And as much as possible, gusto ko sana sa live. Kaso ayaw niya sa live. Siyempre, ganyan galawan ng pa-scammer pa lang. Hanggat may kumakagat pa, di yan mamimilit ng ibang tao. May point ka dyan, Shesh. Kramendes. Oo, Helbert. Basta FTD. First time deposit, tol. Ang first time deposit, paano siya nag-work, is pag bagong register yung account sa code mo, yung pinakauna niyan deposit, magka-count yun sa magka-count siya. Ang pinakahirap talaga ako, guys, is makahanap ng wala lang, magsishare na lang ako kasi na-review na natin yung kay Clarence Mendoza, tol eh. Ang pinaka nahihirapan ako ngayon is makahanap ng regular player na nagsusugal talaga. And kasi 'di ba, syempre nagsusugal na talaga sila. Ang hirap din kasi, tol, mang sales stock kung wala ka talagang ma-offer, tol eh.
Unless gusto ka lang talaga nilang tulungan. Like, nagigets nyo ba ako? Like, ano yung mga offer ko sa kanila para lumipat sila? And, wala ka rin karapatang magtampo kung hindi sila lilipat sa'yo. Like, for example, sa ibang online betting site sila naglalaro. Let's say na hindi din naman maganda yung hindi naman din ganun kalaki yung mga bonus na nakukuha nila. Pero kasi, doon na sila sanay, and baka swerte sila doon. So, paano mo sila papalipatin, tol? Ang kaya ko lang naman i-offer ngayon is may mga bonus talaga yung stake mismo. And dagdag bonus yung weekly and monthly. Yun yung panghihikayat mo, di ba? Using your code, ano ba yung mapapala nila sa code ko? Sa ngayon kasi, wala rin naman akong leaderboards, wala din akong giveaway. So, ang hirap eh. Gustuin ko man tol magpa-leaderboards or magpa-giveaway. Wala akong puhunan. Kasi nga, nakapost yung deal natin. Siguro kung may deal ako ngayon tol, kaya ko magpaluwal basta magka-players lang. So, yung kaya ko lang ipaluwal ngayon guys, is yung sobrang laki pa ng, yung mga players na sobrang laki pa ng value sa kanila ng pera. Like for example, yung 10k. Kasi kaya naman natin magpaluwal ng 10k kasi may konting naipon naman ako dun sa mga previous deal natin. Yung mga pinasweldo sa akin, kaya ko pa magpaluwal kunyari ng 10k. So ang mga players na kakagat dun is yung mga hundreds tumaya, ganun. Kasi pagka nakarinig din sila ng, uy, libo yung pinapamigay, try ko ngang kunin, ganun. Malay mo, yung 100 ko, kumana, maging 10k pa to, ganun. Syempre, ang pinaka-target natin is yung libo-libo tumaya. Hindi man million tol, pero libo-libo din yung mga tumataya. Kaso nga, paano ko nga sila mahihikayat na tumaya, tol? Siguro, tol, ang pinaka-iniisip ko kasi ngayon is mangakit ng mga parlay ko and yung mga bets ko. Kaya kung makikita niyo yung page ko wait lang, sabay page ko. Tangina, pinakita ko pa yung bet ko na execration, talo. Eto, mga bet ko. Mga pinapakita ko dito tol, yung mga panalo na. Under 217. Tapos ito, parlay tol. Times 4. Yung 4K tamang 17K. Alam nyo kung bakit mga panalo na yung inaano ko, mga pinopost ko. Oo, sige, sabihin natin, magrereklamo. Maraming magrereklamo. Ba't pinopost mo pa kung kailan panalo na? Ano makukuha namin dyan, bla bla bla. Ngayon, pagka merong ganun na yung mentality, saan mo sila tol lalasunin? Mag-register ka sa code ko, sumali ka sa Telegram ko o sa group chat na gagawin ko, doon ko ibibitaw yung mga parlay o mga picks ko. Game time. 'Di ba? Eto, natalo. Chablo. Pinost ko bago mag-game. Ewan ko kung may nadali yan. Eto, si RCE yan, Go Exe daw. Guys, nanalo yung pick ko kahapon. 2 pick yung panalo ko kahapon. So makikita nyo sa page ko. May post na naman. May post na naman ako. LGD to win. Yung LGD versus BetBoom times 2.8 yun tol. 2.8 yung odds nun. Nahuli ko yun. Tapos yung Yandex na minus 1.5. Yandex to win the finals, minus 1.5. Laki ng binet ko doon, tol. Ginulong ko yung napanalunan ko sa
dun sa LGD. Di palto. Ngayon, tana may mga pics pa lang ganito si si Boss Joe. Oh. Paano ko kaya makukuha yung mga ganitong pics niya? Baga nagbi-build pa ako, tol. Nagbi-build pa ako. Ang kaso nga lang, tol, pagka inalat ako, wala na akong pang-post, wala na akong pang-sugal. Di rin nila alam, tol. Napick ko din yung tol. Pumick din ako ng Knicks to win the series. Times ilan yun? Times 2.8 yata yun eh. O 3 point something. Nung bago pa mag-start yung series. Isa pang yun, tol, pambulag din yun. Sayang hindi ko nasabihan si Clarence. Sa code ko siya maglaro, tol. Baka baka yung mga pinang-cash in niya, mabawi niya. Pagka nag-register siya sa code ko, tapos nagtanong siya ng mga pics. Baka lang naman. Baka lang naman. So, yun lang naman yata. Ano pa ipapanorin natin? Wala naman na yata tayo bang papanorin. Now in a miss office was active. If I don't leave with the money, I'm leaving with a new body. And if they're going to be working out in here, they obviously need to shower. I heard we built some showers. Yes, right behind this door. Oh, it's steamy in here. We hang this hose up right here. So this is our shower right here. Just do this. And then you hang it up like that? I'm away from home. Wow. And since we were now on day 4 and almost everyone's phone had died, people's families were starting to miss them. They started coming up to the front of the store just to wave at their family members through the glass. Your boyfriend's in there. Ang ngayon guys, dahil dahil may ganitong naging issue, paano na yung mga ibang dumidiskarte sa FTD? Meron pa kaya maniniwala sa kanila? Meron pa rin siguro. As long as paisa-isa lang naman yung gawin, di ba? Kasi pwede mo na may check yun eh. Kung papasok talaga yung FTD eh. Kung ma-scam ka man, isang account lang. How often are you visiting him? Every other day. Every other day. You just stare at him through the window. But some were trying not to lose sight of why they were here. I'm not gonna let my guard down and leave the base. I'm probably being overprotective, but when it comes to 250 grand, I'll be as overprotective as I want. It's only been 4 days. Over half the competition going already. Once I win this money, this is exactly how I'm gonna sleep every night. But only one person can win this competition. And so on night 5, Xavier decided to sneak into the Dream Team's fort, where he then popped someone's pool floaty that they were using as a bed, which they noticed almost immediately. Oh no. We had some people think it was cute to come by and pop a hole in a floaty. This is the repair we got going on. Dude, they did my sloth dirty. Josh and the produce aisle had a perfect view of the attack on the pool floaty, and he made sure to tell Gunner who it was right away. My floaty's been busted. And I get word that a slimy green jumpsuit little man is stabbing floaties unprovoked. When Xavier noticed that Josh told on him, he turned his attention to the produce aisle. I'm sorry. How about we actually all stay up? Let's all stay up tonight. Let's all stay up. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. You're crazy. Are you an adult? Yeah. Are you an adult? Are you an adult? Are you a child? Are you a child? Who's acting like a child now? And once the others saw what Xavier did, they took the fight back to his base. Oh no. Oh, so we doing that? Yeah, we doing that. At this point, I didn't know what was going on. The Pop-Tarts! Not the Pop-Tarts! No! Crazy incident happened. Pure anarchy on the sales floor. See all that? That is what a child does. If you're going to do a competition, your whole heart has to be in it. And I can say honestly right now, if I was to continue, my whole heart wouldn't be in it. But the innovators weren't the only ones who were affected. The team in the milk aisle who... Sana tol, kung ako yung kinupal na ganun, oo sabihin natin di ko siya kaya na one-on-one. Pero lahat ng kinupal niya na ganun tol, kakausapin ko. Punyeta na yan tol, itali natin sa natin i-force evict. Buhatin natin, itali natin,
buhatin natin, saka natin itapon sa labas. Called themselves the Dream Team had one member that the riot affected more than the rest. It's starting to just get wild in here. It's my time to leave. All right, bro. There he goes. It's hard to believe that all this started from Xavier just popping a pool floaty. Would you say that your goal was just to start chaos? Organized chaos. That was not organized chaos at all. Things were very tense. I was a bit scared, a smidge, a little stressed. After a full day of relaxing after the riot, the store felt calmer again. Good morning, good morning. Part of why things felt better was Harry and Celestine, who had started to feel like the store's unofficial parents. You know, so I'm used to working out with the younger men. We just hit it off. Everybody call her Mom, they call me Pop. Not gonna lie, we met a lifelong friend here, so. Yeah. They even gathered together to hear Harry sing some of his own music. This is just an old song. I love you. Baby, 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 baby. So, good morning, guys. Good morning. We have to get back to our kids, you know, our life. We thank everybody for everything that they have done for us. We really had a nice time, really enjoyed it. You will be missed. Hearing that you are thinking about getting out. I am getting out. Oh, you are getting out? Yeah. So tell me why. Well, I'm 3 months pregnant. I've got a 3-year-old at home and a husband. That's baby mama right there, y'all. Baby mama. Everyone had been respectful enough to let the pregnant mother and older couple sleep in peace. But with them now gone, the team in the manager's office decided that that courtesy was now over. It is 3 o'clock in the morning, boys and girls. Let's have some fun. Harry's not here. We truly do miss you, but this is what we wanted to do for a week now. Fellas, 4 in the morning. Let's make some freaking noise, boys. All right, gang. I'm going, guys. But they didn't stop at just one elimination. We literally are gonna have to do this every night until they leave. If you guys have a hard time sleeping tonight, I can guarantee you're gonna have a hard time sleeping every night for the rest of this week. We are not leaving, so now is your chance to leave. You are wasting time if you're sitting in this grocery store right now. I'm unemployed. The incessant noise was driving everyone insane. I don't care for Robbie at all. I don't really want to participate with anybody anymore. I'm kind of tired of everybody now. And it was enough to send Tino right over the edge. And after he left, Tino's elimination sparked a unity between Fort Freezy and the Dream Team, the ultimate boys club. The Freezy Boys / the Dream Team are now a thing. Which to me looked like an unstoppable force. I will be coming out here with 250Ks. I like to win. I'm not leaving here just to leave here. But that didn't go exactly as planned. Party in the back. Josh, watch your foot. It's my own careless mistake, so I gotta go. It's my time. And come nightfall, the noisemakers were at it again. Tonight's about to be terrible, Odin. You ready to lock in? No sleep, no sleep. Get up! Here you go, the evil makes sound again. They really want to get people out of this store. I decided that I don't want to stay here. I'm ready to go. I'm sorry. I can't do it. But making all this noise did have an unintended side effect, because Juan could somehow sleep through all this madness. He would get up super early in the morning to give them their own medicine. Your sleep schedule is off the chain. No. No, Bo? Too much noise. No? ¿Por qué? Ay, 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 ay. Canta, no lloren. Up to this point, Juan had been pretty unproblematic. So, Sa tingin nyo guys, if ever nandito ako, gaano katagal ako, tatagal? Tangina, may ligo naman yata dito, di ba? Pwede ka maligo, may bathroom naman yata dito. O wala din. people couldn't really tell if this was strategy or just boredom. Is he trying to do that to piss us off? It's the only reason. It's like so hard to be mad at the guy.
Juan, shut up. Good morning. But noise or not, one thing that affected everyone was the harsh reality that life beyond these walls was passing them by. You will never regret going to your son. It's life-changing money, but I feel like I'm missing out. I sure do miss them. Every day I'm in here, the longer I go, I feel more guilty staying. It was obvious that missing time with your children was one of the hardest things you could face in this challenge. So when Juan sent his son home, He had to leave. Yeah, I'm leaving soon. I couldn't believe it. I have to go to school. And it just goes to show how determined he was for his family. It's good money, I know. It's good money, but I have to go back to school. Love you. I miss him. Everybody for... And it was starting to seem like being on your own in here might even be a better strategy. It's what you said. It's what you said. Because after all, these alliances heavily relied on one another to survive in here. I was even seeing full-on communities being formed. Gunner, you want chicken sandwich? However, it only takes one bad seed to bring down a community. See, when I built this grocery store, I added a lot of useful items like these burners for cooking, and fun things like this basketball hoop, which seemed to be... Dito, ako, kaya kong, let's say, makita ko ng mga kaya kong kainin. Kasi kaya ko naman tol kumain ng 1 meal a day eh. 1 meal a day kaya kong tisin tol. Kung mag-i-stock ako ng sarili kong pagkain tol, mag-i-stock ako kung ano yung mga kaya kong kainin. Tapos pagka may nangkupal sa akin na may nangkupal sa akin na isa, hindi ko tatantanan. Kahit ganun lang yung ginawa nila. Kunyari, may nagnakaw ng stocks ko, may nagtago, ganun. Pag nalaman ko kung sino yun tol, or hindi ako titigil kung sino, hanggang malaman ko kung sino yung nagnakaw ng stocks ko, hindi ko tatantanan. Kung kailangan namin magsuntukan tol, magsusuntukan kami dyan. Legit. Hanggang may umalis sa amin. Kasi ganun ako eh. Ganun ako bumawi tol. Pagka kinupal mo ako kahit yung talagang sobrang may inis ako, kahit hindi ganun kabigat yung ginawa mo, kukupalin kita hanggat hanggat di kita na pipikon. Tapos pag napikon ka tol, mas lalo ko pang gagawin. The only thing that kept these people entertained, if they couldn't play basketball, a lot of them would probably leave, which meant that Xavier knew exactly how to hit them the hard. Kasi guys, oo, let's say gabi yung tulog mo, and kukupaling ka nila pagka gabi na, or matutulog ka na. Pero isipin mo, kailan sila matutulog? Kailan naman sila matutulog, tol? Eh di yun din yung chance mo, nakupalin sila habang tulog din sila. Artist. I haven't got my hands dirty in a while. Original plan with the basketball. Just throw the whole ball away. Nobody's stressed, nobody's bothered. Peaceful time. But I want to have my own scene where I just want to be the star of the show. So I'm going to plant the basketball in Robbie's dumpster. So if they do go dumpster diving looking for it, Robbie, it's you. Bye. And for once, the morning was completely silent. But that also made it obvious that something was up. Hey, do you see basketball? You know, got it, my friend. Somebody took our basketball. It's somewhere in here. We are definitely going to find it. It's funny how the very thing that keeps everyone up in the morning is also the only thing that keeps them sane during the day. No one's innocent right now. So needless to say, they were struggling without it. Bro, this sucks. Y'all wouldn't have taken the fall